Iniabot niya ang kanyang jacket sa isang babaeng nanginginig sa lamig sa hintuan ng bus. Hindi niya alam na isa pala itong CEO na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang hangin ng New York ay humihiwa sa mga kalye na parang kutsilyo. Ang niyebe dahan-dahang bumabagsak mula sa maputlang langit, tinatakpan ng mga bangketa ng puti at pinapalambot ang karaniwang ingay ng lungsod. Sa ilalim ng mahinang kumikislap na ilaw ng poste, nakatayo si Mario sa halos walang taong hintuan ng bus. Ang luma niyang berdeng jacket ay halos hindi na kayang pigilan ng ginaw at mahigpit niyang yakap sa dibdib ang isang kupas na Manila folder. Sa loob nito ay may 5 resume, 5 pag-asang hindi pa nasasagot. Dahan-dahan siyang huminga, pinanood ang pag-ambon ng kanyang hininga sa malamig na hangin, 46 na taong gulang. Dati inhinyero sa konstruksyon, ama, biyudo, at ngayon wala ng tahanan. Ang bigat ng kaisipang yon ay bumalot sa kanya gaya ng niyebeng unti-unting bumabalot sa kanyang sapatos. Sa kabila ng kalye, kumikislap ang pulang karatula ng botika. 8:41 ng gabi, huli na ang bus. Matagal nang nanunuot ang lamig sa kanyang sapatos. Pagkatapos, mula sa gitna ng bumabagsak na niebe, may isang taong lumapit. Isang babae sa 30 anyos, nakabihis pang opisina, blusa at palda, pero walang coat. Ang kanyang takong ay kumakatok sa semento at ang basang buhok niya'y dumidikit sa mukha. Mahigpit niyang yakap ang sarili, nanginginig sa bawat hakbang. Huminto siya sa ilalim ng bubong sa tabi ni Mario, hinihingal at nanginginig ang mga kamay. Pilit na hindi tumitig si Mario, pero kapansin-pansin siya. Maayos, elegante, ngunit malinaw na nagdurusa sa lamig. Kinukuskus niya ang kanyang hubad na mga kamay, sinusubukang ibalik ang init, ngunit bigo. Tumingin si Mario sa malayo, isa na namang gabi, isa na namang bus, isa na namang destinasyong walang saysay. Pagkatapos, isang bugso ng hangin ang humagupit sa kalsada. Napangiwi ang babae, yumuko para makaiwas at muling tiningnan siya ni Mario. Hindi man kalakihan ang kanyang coat, pero kahit papaano may silbi ito. Maaari siyang manahimik, itago ito para sa sarili gaya ng karaniwan, ngunit pinili niyang hindi. Tahimik niyang hinubad ang jacket, agad siyang tinamaan ng lamig. Lumapit siya at iniabot ito sa babae. Nagulat ito, hindi mo kailangang gawin yan. Napangiti si Mario, bahagya. Sapat na ang mga nawala sa akin ngayong araw. Ito na lang ang kaya kong ibigay. Nagatubili ang babae, pero ikaw ang mas nangangailangan niyan. Gayunpaman dahan-dahan niyang isinuklob ito sa balikat ng babae. Hindi ngayong gabi. Nagulat siya sa init nito, may amoy ng sabon, marahil kape. Isang bagay na pamilyar at ligtas. Niyakap niya ito ng mas mahigpit, hindi sinasadya. Salamat, mahina niyang sabi. Tumango si Mario, niyakap ang sarili upang labanan ang lamig. Ilang sandali silang tahimik habang patuloy ang pag-ulan ng niyebe. Maya-maya, lumingon ang babae sa kanya. Anong pangalan mo? Mario, ako si Jennifer. Ikinalulugod kitang makilala, Jennifer. Tumingin uli siya. Hindi mo dapat ibinigay sa akin ang jacket mo. Ngumiti si Mario. Baka nga, pero hindi ko rin matiis na makita kang giniginaw ng ganon. Isang tunog ang pumunit sa katahimikan, paparating na ang bus. Nilawan ng headlights nito ang bumabagsak na niebe habang humihinto ito sa harap nila. Lumapit si Jennifer sa bus pero lumingon muli. May pupuntahan ka ba? Bahagyang kumibit balikat si Mario. Meron, sagot niya. Bagamat ang tinutukoy niya ay ang likod ng kanyang lumang truck na nakaparada sa likod ng isang bodega. Kumuha si Jennifer ng card mula sa kanyang bag. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako. Tinanggap iyon ni Mario at inilagay sa kanyang folder nang hindi man lang tiningnan. Wala siyang balak tumawag. Madalas sabihin ng mga tao ang ganoong bagay, ngunit bihirang totoo.
Sumakay si Jennifer sa bus, muling lumingon. Ang jacket ay nakabalot sa kanya na parang kalasag. Pinanood siya ni Mario hanggang sa tuluyang mawala ang bus sa puting gabi. Naiwang mag-isa, nanatili siyang nakatayo, nanginginig hindi lang sa lamig, kundi sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na tahimik, maliit, ngunit maramdamin. Tumingala siya sa langit tapos tumingin sa bakanteng kalsada. Siguro bukas, mahina niyang bulong sa kawalan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo sa gabi. Langit-ngit ng niebe sa ilalim ng kanyang sirang sapatos habang si Mario'y naglalakad sa tahimik na mga eskinita. Wala siyang kailangang apurahin, walang tahanang naghihintay sa kanya. Walang ilaw ng bintanang magbibigay liwanag o init. Tanging ang kanyang lumang truck nakaparada sa likod ng isang nakalimutang bodega sa gilid ng lungsod. Nakarating siya roon bandang 9:00 ng gabi. Ang lumang 78 Chevy ay halos gumuho na, balot ng kalawang, at matagal nang sira ang heater. Sa loob, ang upuang harap ay naging pansamantalang higaan, isang tambak ng kumot, maliit na unan na nakasiksik sa sulok at isang kupas na lunchbox na nakatago sa ilalim ng dashboard. Umakyat si Mario, isinara ang pinto at tahimik na naupo sa katahimikan. Binuksan niya ang glove compartment at kinuha ang isang maliit na lata. Sa loob nito ay may kupas na larawan, ang kanyang asawang si Lily nakangiti ng buong saya at ang anak nilang si Samuel, mga 7 taong gulang, may nakatabing ngiting sablay. "Magandang gabi, Lily," mahina niyang bulong. "Magandang gabi, Samuel." Ipinatong niya ang ulo sa likod ng upuan, nakatitig sa kisame, hinayaang lamunin siya ng alaala na parang banayad na alon. Noong araw, siya si Mario Miles, isang structural engineer. Tumulong siyang magdisenyo at magtayo ng mga paaralan, bahay, ospital, mga lugar kung saan namumuhay, natututo at nagpapagaling ang mga tao. Ang kanyang asawa ay isang guro sa kindergarten na may halakhak na parang kayang pasayahin ang kahit anong mabigat. Namana iyon ng kanilang anak, maliwanag, totoo at puno ng buhay. Hindi man sila mayaman, pero puno ang kanilang buhay hanggang sa dumating ang kanser. Nang madiskubre ito ng mga doktor, huli na. Stage 4. Pumanaw si Lily matapos ang 9 na buwan. Iniwan ni Mario ang trabaho upang alagaan siya hanggang sa huli. Pagkatapos niyon, unti-unting gumuho ang lahat. Patuloy ang dating ng mga bayarin, naubos ang kanilang ipon, ibinenta niya ang kanilang bahay at lumipat silang mag-ama sa mas maliliit na tirahan. Bawat isa mas sikip kaysa sa huli, hanggang ang natira na lang ay ang truck. Ngunit kahit sa pinakamatitinding sandali, pinilit niyang ipagtanggol ang anak mula sa bigat ng kanilang sitwasyon. Ginawa niyang spaceship ang likod ng upuan, ginawang camping ang pagkain ng sopas mula sa lata. Ang bitak-bitak na paradahan ay naging bakuran nila. At tuwing umaga, hinahatid niya si Samuel sa paaralan, nakasukbit ang damit, ahit ang mukha. "Bakit pinapaputol mo pa rin ang buhok mo?" tanong minsan ng isang taga-shelter. Ngumiti si Mario, "Kasi kailangan maniwala ng anak ko na gaganda rin ang lahat, at kailangan kong magmukhang naniniwala rin ako." Tinanggap niya ang kahit anong trabaho, nagbubuhat ng kahon, naglilinis ng alulod, nagsisilip ng mga lugar ng konstruksyon. Kaunti lang, pero sapat para manatili silang magkasama. Hanggang nung isang taglagas, doon na pumasok ang social worker. Sinabi niyang kailangan ni Samuel ng mas matatag na tirahan, isang tunay na tahanan, at si Mario, may luha sa mata, ay pumayag. Hindi siya lumaban. Sa kaloob-looban niya, alam niyang tama sila. Nilagdaan niya ang mga papeles na nanginginig ang kamay. Niyakap si Samuel ng mahigpit at bumulong ng pangako. "Pansamantala lang to, babalikan kita." Simula noon, bawat araw ay tila pag-akyat sa matarik na bundok.
Nagpadala siya ng napakaraming resume, pumila sa mahahabang pila sa job fair, nagsulat ng tala sa libreng workshops, at nag-aral ng building codes sa pampublikong aklatan. May ginagawa siya isang plano, paunti-unti. Ngunit ngayong gabi, parang napakalayo ng planong iyon. Nasa loob ng malamig na truck, kinukuskus ang braso para magpainit, naalala niya si Jennifer, ang babae sa hintuan ng bus. Kung gaano siya giniginaw, kung paano siya nagulat nang alukin niya ng jacket. Hindi rin sigurado si Mario kung bakit niya iyon ginawa. Marahil dahil naalala niya si Lily. O marahil, kahit sandali lang, gusto niyang maramdaman na may mabuting maiaalay pa siya, na may kapangyarihan pa siyang tumulong. Magbigay kahit wala na siyang halos maibigay. Sa labas, patuloy ang tahimik na pagbagsak ng niebe. Itinaas ni Mario ang kumot hanggang sa kanyang baba, isinandal ang ulo sa malamig na bintana at ipinikit ang mga mata. Kakaunti na lang ang natitira sa kanya, pero siya mismo, ang sarili niya, ay nariyan pa rin. At ngayong gabi, sapat na muna iyon. Pumasok si Jennifer sa mainit at marangyang lobby ng kanyang apartment building. Ang biglang init ay yumakap sa kanya na parang malambot na yakap. Tumango ang doorman magalang, pero halos hindi niya iyon napansin. Mahina ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig habang sumakay siya sa elevator. Hawak pa rin ang jacket na ibinigay ng estranghero. Hindi niya sinadyang tanggapin ito, sinubukan niyang tumanggi, pero ang lalaki, si Mario, ayon sa kanya, ay nagpilit. May kung anong bagay sa mga mata nito na hindi niya matanggihan. Ngayon ang jacket ay nakasabit sa kanyang balikat, maluwag, manipis sa ilang bahagi, pero mas mainit kaysa sa anumang jacket na suot niya sa mga nakaraang taon. Narating niya ang kanyang penthouse sa ika-28 palapag. Katahimikan ang bumungad sa kanya. Walang tinig, walang tawanan. Tanging ugong ng mga modernong gamit at mahinang hampas ng hangin sa makakapal na salamin. Inilapag niya ang kanyang bag sa lamesa at dahan-dahang hinubad ang jacket. Habang ibinabalot ito sa kanyang braso, may naramdaman siyang bagay sa loob ng bulsa. Nagtaka siya kaya ipinasok ang kamay at inilabas ang isang nakatiklop na papel. Kupas na ito, malambot na ang mga gilid. Tila maraming beses nang nahawakan, maingat niya itong binuklat. Isang guhit gamit ang Crayola, 2 stick figures na magkatabi sa ilalim ng tabing araw. Isa ang may label na Dad, ang isa, Me. May maliit na pusong lumulutang sa pagitan nila. Sa ibaba, nakasulat sa hindi pantay-pantay na letra, I love you, Daddy, Samuel. Napatigil si Jennifer. Tinitigan niya ang guhit, nanlalabo ang paningin sa luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naupo siya sa gilid ng kanyang sopa, hawak pa rin ang jacket at ang guhit na tila mga bagay na madaling mabasag. Samuel. Nananatili ang pangalang iyon sa isip niya, matalim ngunit tahimik. Naalala niya kung paano mahigpit na hawak ni Mario ang folder, ang pagod sa kanyang mukha, ang bigat sa kanyang tinig. Lahat ay malinaw na ngayon. Hindi lang siya basta lalaking nag-abot ng jacket, isa siyang ama, isang amang pinipilit, panatilihing malapit ang kanyang anak kahit sa isang pirasong papel. Isang lalaking halos wala nang natitira, pero pinili pa ring magbigay dahil iyon ang likas sa kanya. Tumingin si Jennifer sa paligid ng kanyang apartment at perpekto ang lahat, walang bahid ng dumi, mataas ang kisame, modernong sining ang bumabalot sa mga pader at bawat kasangkapan ay parang hinango mula sa isang magasin. Mula sa bintanang abot sahig ay tanaw ang kumikislap na lungsod. Pero walang mga litrato, walang personal na bakas, walang senyales ng isang buhay na tunay na namuhay, tanging tagumpay lang ang nakadisplay. Isa itong espasyong ginawa para humanga ang iba, hindi para magbigay ng ginhawa. Maingat niyang itinupi ang guhit ng bata at inilapag sa kanyang kandungan. At nang hindi gaanong iniisip, niyakap niya ng mahigpit ang jacket sa kanyang dibdib.
para bang isang mahalagang kayamanan. May natitirang bahagyang amoy pa rin, siguro amoy ng bagong laba, o marahil mas luma, isang amoy na parang alaala. At bigla na lang walang babala na puno ng luha ang kanyang mga mata. Matagal na siyang hindi umiyak, hindi nang ganito. Hindi mula pa noong siya'y isang bata pa, giniginaw, gutom, at nakaupo sa harap ng isang simbahan, umaasang may makapansin sa kanya. At may nakapansin nga, isang lalaking may malalambot na mata at mukhang pagod sa panahon. Hinubad nito ang kanyang coat at mahinahong isinuklob sa kanyang balikat. Hindi ito nagsalita ng marami, isang tahimik na ngiti lang at sinabi sa kanya na magiging maayos ang lahat. Ang simpleng sandaling iyon ay nanatili sa kanya. Iyon ang unang kabaitan na naranasan niya. Ang unang pagkakataong may nakakita sa kanya. Hindi na niya muling nakita ang lalaki, pero binago nito ang lahat. Pinunasan ni Jennifer ang kanyang pisngi, pilit binabalik ang sarili sa kasalukuyan. Hindi na siya iyong batang babae. Nalampasan niya ang foster care system, lumaban para sa bawat pagkakataon. Pinasok ang kolehiyo sa pamamagitan ng scholarships at matinding determinasyon. Itinayo niya ang Infinity Group mula sa isang simpleng mobile app hanggang sa maging isa sa pinakamakapangyarihang tech company sa East Coast. Bawat sentimo, pinaghirapan niya, bawat parangal, bawat headline, bawat pakikipagkamay sa mga investor, pinagtrabahuhan niya. Ngunit sa gitna ng lahat, nakalimutan niya kung ano ang pakiramdam na mangailangan ng iba. At nakalimutan kung ano ang ibig sabihin ng magbigay, yung totoo, walang hinihinging kapalit. Hanggang kagabi nang may estrangherong nagbigay sa kanya ng isang bagay na maaaring wala ng iba sa kanya. Muling tiningnan ni Jennifer ang guhit, ang maliit ngiting pusong gumigitna sa dalawang stick figures. Pagkatapos ay ang jacket sa kanyang bisig, maluwag, manipis na, pero may dalang bigat at katotohanan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, umiyak si Jennifer Langston. Hindi dahil gumuho na siya, kundi dahil isang bagay sa kaibuturan niya, ang wakas ay banayad na nabuksan. Kinabukasan ng umaga, nakaupo si Jennifer sa likod ng kanyang malaking mesa, nakatanaw sa walang katapusang tanawin ng lungsod mula sa salaming dingding ng kanyang opisina sa kanto. Hindi niya man lang nahawakan ang kape sa tabi, hawak pa rin niya ang lukot na guhit, malambot at may tiklop na sa dami ng beses na nabuklat. Hindi siya gaanong nakatulog. Buong gabi, iniisip niya ang lalaking nasa hintuan ng bus, si Mario. Kung paano niya ibinigay ang kanyang jacket nang walang pag-aalinlangan. Ang tahimik na tibay ng kanyang boses, ang lungkot na pilit niyang itinatago sa likod ng magalang na ngiti. May kakaiba sa kanya, hindi lang ang kabaitan niya, kundi ang lungkot ng isang taong sanay ng baliwalain. Binuksan ni Jennifer ang pinakamataas na drawer at pinindot ang isang maliit na pilak na kampanilya. Ilang saglit pa pumasok ang kanyang assistant. "Opo, Miss Langston." Kalma pero matatag ang boses ni Jennifer. "Kailangan mo akong tulungan hanapin ang isang tao." Bahagyang ikiniling ni Rachel ang ulo. "Sige po, sino po ang hinahanap natin?" Sandaling tumigil si Jennifer. Ang pangalan niya ay Mario. Hindi ko alam ang apelyido. Nandun siya sa hintuan ng bus sa ika-56 na at Madison kagabi bandang 8:30. Ibinigay niya sa akin ang jacket niya. Gusto ko siyang makita. Napakurap si Rachel, bahagyang nagulat pero tumango ng walang tanong. "Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko." "At Rachel," dagdag ni Jennifer, "panatilihing lihim ito, sa atin lang." Sa mga sumunod na araw, ang tahimik na kahilingan ni Jennifer ay kumalat sa loob ng kumpanya na may hindi matitinag na layunin. Ang kanyang team, na sanay sa paghahanap ng matitinding tech partners at halos imposibleng maabot na executives, ngayon ay may kakaibang misyon. Hanapin ang isang lalaking nawala sa pagitan ng mga bitak ng sistema. Kumuha sila ng traffic camera footage mula sa mga kalapit na kanto. Saglit na lumitaw si Mario,
balot ng kanyang lumang coat, halos nilalamon ng niyebe. Tinunton nila ang ruta ng mga bus. Kinros-examine ang mga oras at lokasyon, sinuri ang pattern ng mga pasahero, walang pangalan, walang address, walang record sa kahit anong database. Hanggang sa bumalik si Rachel na may daladalang manipis na folder. Ang pangalan niya ay Mario Miles, aniya. Dati siyang structural engineer. Wala nang kasalukuyang record ng trabaho. Nakakita ako ng ilang lumang forum posts kung saan naghahanap siya ng leads. Ang contact number ay galing sa prepaid na cellphone, walang permanenteng tirahan. Binuksan ni Jennifer ang folder. Sa loob ay may kopya ng driver's license photo, isang frozen na LinkedIn profile, scan ng matagal ng expired na construction license. Walang red flag, walang legal na kaso, isang tahimik na buhay na unti-unting nawala sa sistema. Marahan niyang isinara ang folder, mabigat ang katahimikan sa kanyang opisina. Asan siya ngayon? Mahinang tanong ni Jennifer. Bahagyang nag-ayos ng tindig si Rachel. Isa sa mga tauhan natin ang nakakita sa kanya sa timog na bahagi ng Bronx. May isang lumang pickup na nakaparada sa likod ng isang bodega. Nakita na siyang papasok at palabas doon. Doon siya natutulog. Tumayo si Jennifer. Gusto ko siyang puntahan. Sandaling tumigil si Rachel, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Jennifer, sigurado ka ba rito? Maaari tayong magpadala ng tao para kausapin siya. O kung gusto mo, dalhin na lang natin siya rito. Umiling si Jennifer matatag. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay isang bagay na kailangan kong gawin mismo. Hindi na kumontra si Rachel. Tumango na lang siya, lumambot ang ekspresyon. Ipapahanda ko ang sasakyan. Isang oras ang lumipas, tahimik na nakaupo si Jennifer sa likurang upuan ng isang itim na sedan habang ito'y lumiliko sa mga lansangang malayo sa kanyang mundong puno ng karangyaan at mga opisina sa sulok ng mga gusali. Nagbago ang tanawin, ang mga nagtataas ang gusali na palitan ng mga saradong tindahan, mga pader na may graffiti at mga taong nagmamadaling naglalakad na nakataas ang kwelyo laban sa lamig. Huminto ang kotse sa harap ng isang guho at lumang bodega. Agad niyang nakita ito, ang lumang Chevy na nakasilong sa anino. Nabalot na ng niebe ang paligid ng mga gulong. Parang matagal na itong hindi umaandar. Bumaba siya sa nakakagat na hangin. Suminghot siya ng amoy ng kalawang at basang semento habang marahan ang yabag ng kanyang takong sa graba. Habang papalapit sa truck, bahagya niyang naaninag ang isang tao sa loob. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto na may kaluskos. Lumabas si Mario, bahagyang nabulag ng liwanag. May bakas pa ng antok sa kanyang mga mata. Noong una, hindi niya agad nakilala si Jennifer. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Unay pagkalito, kasunod ang pagkilala at saka isang uri ng pagkailang. Jennifer, aniya paos ang boses. Ngumiti siya ng banayad. Ay, Mario! Tumingin si Mario sa sarili, sa gusot na damit, sa sirang sapatos, sa truck sa likod niyang parang anino. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Hinahanap kita, sagot ni Jennifer, kalmado ang tinig. Kumunot ang noo niya, niyakap ang sarili. Bakit mo naman gagawin yon? Nag-atubili siya sandali. Dahil hindi kita maalis sa isipan ko, sa ginawa mo, sa kung anong uri ng tao, ang basta na lang nagbibigay ng kaisa-isang jacket niya sa isang estranghero. Napatawa si Mario, tuyong tawa. Hindi mo na kailangang hanapin ako para doon. Isang thank you card sana, sapat na. Hindi ito tungkol sa pasasalamat, sagot ni Jennifer, banayad ang tinig. Tungkol ito sa hindi pagpapalampas sa isang bagay na mahalaga. Tahimik silang nanatili. Dalawang taong mula sa magkaibang mundo, pinagtagpo ng isang sandali sa lamig. Pumunta ka talaga rito para lang sabihin yon? Tanong niya. Tumango si Jennifer. Oo, at marahil para sa iba pa.
Ang sumunod na pagkakataong nakita ni Jennifer si Mario ay sa isang construction site sa dulo ng Queens, nakayuko sa isang tambak ng hollow blocks. 20 minuto siyang nanatili sa loob ng kotse, tahimik na pinanood si Mario habang nagtatrabaho. Kumilos siya ng may katahimikan at pokus, nagbubuhat, naglalagay, nag-aayos. Sanay ang mga kamay, matatag ang balikat, nakayuko ang mata, kumakagat ang hangin, pero parang hindi niya ito alintana. Nakataas ang manggas ng kanyang damit kahit malamig. Ang hininga niya'y bumubuga sa hangin sa maiikling ulos. Nang sa wakas ay naupo siya para magpahinga, hawak ang plastik na bote ng tubig. Saka lumabas si Jennifer sa kotse at lumapit. Napatingin si Mario na padilat at dali-daling tumayo, pinapagpag ang alikabok sa pantalon. "Jennifer?" "Hay ulit," sabi niya, kalmado at totoo ang ngiti. "Anong ginagawa mo rito?" Iniabot niya ang isang mainit na tasa ng kape. "Naisip kong baka gusto mong uminit." Kinuha ito ni Mario, halatang nagulat. "Hindi mo kailangang gawin to." "Alam ko," sagot ni Jennifer, "pero gusto ko." Tahimik silang nanatili sandali bago muling nagsalita si Jennifer. "Sasama ka ba sa akin? Saglit lang, may gusto akong ipakita." Tumingin si Mario sa lupa saka sa foreman niya sa malayo. "May ilang oras pa ako sa shift ko. Nakausap ko na siya," sagot ni Jennifer. "Sinabi kong may interview ka." Napakunot ang noo ni Mario. "Interview? Meron ka na ngayon," sabi niya, may kaunting ngiti. Napatawa si Mario, hindi makapaniwala. "Sige na nga, tingnan natin to." Tahimik ang biyahe. Nakatingin si Mario sa bintana, paminsan-minsan ay kumikilos sa upuan, halatang naiilang sa alikabok sa kanyang damit, sa gaspang ng kanyang mga kamay, sa bahid ng pawis sa kanyang leeg. Hindi ito binanggit ni Jennifer. Wari hindi niya man lang napansin nang huminto sila sa harap ng salaming gusali ng Infinity Group. Nakatitig si Mario sa malaking estruktura. Sa loob ng marble na lobby, bumagal ang kanyang mga hakbang. Tumingin siya sa paligid, mga matatalim na linya, kinang ng chrome, mga makikinis na sapatos at plansadong Amerikana. "Hindi ako nababagay dito," mahina niyang sabi. "Sumama ka lang sa taas," sagot ni Jennifer. Pumasok sila sa isang pribadong conference room. Makabago, tahimik, may floor-to-ceiling windows na tanaw ang lungsod. Inanyayahan siya ni Jennifer na umupo. Pagkatapos isinara niya ang pinto at naupo sa tapat ni Mario. Napakalmot ni Mario sa lalamunan. "Ano to? Isasauli mo na ba ang jacket?" Umiling si Jennifer, bahagyang ngumiti. "Hindi, akin na yun ngayon." Napakurap si Mario. Okay." Yumuko si Jennifer ng bahagya. "Hindi ito tungkol sa jacket, Mario. Hindi ako pumunta para magpasalamat. Pumunta ako dahil pinaalala mo sa akin ang isang bagay na matagal ko nang nakalimutan. Isang bersyon ng sarili ko na nawala sa landas. Pinaalala mo sa akin na hindi palaging nagsisimula ang pagbabago sa plano o ideya. Minsan, sa isang simpleng kabaitan lang." Tumingin si Mario sa mesa. "Jennifer, isa lang akong taong pilit na nabubuhay. At iyon ang dahilan kung bakit ka narito," sagot niya. Iniusog niya ang isang folder papunta kay Mario. Sa loob ay may job offer, isang totoong kontrata, isang titulo, Cultural and Human Values Advisor. Binuklat ito ni Mario, nakakunot ang noo. "Ano bang trabaho to?" "Isang bagong posisyon," paliwanag ni Jennifer. "Sasama ka sa mga team meetings, mga training, mga pag-uusap sa development, hindi para magsalita tungkol sa numero, kundi tungkol sa tao, tungkol sa halaga, habag, perspektiba. Tutulungan mo kaming alalahanin kung ano ang tunay na mahalaga." Napatawa si Mario, awkward at may pagdududa. "Jennifer, tingnan mo ko. Wala akong degree sa psychology. Hindi ako nagtapos sa Ivy League. Natutulog ako sa truck." "Isa kang engineer," sagot niya. "Matagal na akong walang nabubuong kahit ano." Sandaling luminga si Jennifer sa silid bago nagpatuloy at lumambot ang kanyang tingin habang napako ito sa isang mural na nakapinta sa isa sa mga pader.
Isang lalaking naka-brown na coat, nakatayo sa harap ng isang simbahan at isang batang babae na nakabalot dito, hawak ang isang paper cup ng mainit na tsokolate. Sa itaas, sa maayos na pagkakasulat ng malalaking titik, nakalagay, "Ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang." Tumango siya patungo roon. Iyon ang siya. Thomas ang pangalan niya. Natagpuan niya ako sa may hagdanan ng simbahan noong 9 na taong gulang pa lang ako. Wala akong sinabi kahit isang salita, pero hindi siya umalis. Ibinigay niya sa akin ang kanyang coat. Sinabi niyang magiging ayos ang lahat. Walang sinabi si Mario, pero kitang-kita mong nakikinig siya, buo, malalim. Makikita mo ito sa bahagyang pagluwag ng kanyang mga balikat na para bang unti-unting humihiwalay ang bigat ng hindi paniniwala. Bahagyang ngumiti si Jennifer, may bakas ng alaala sa mga mata. Bumalik siya kinabukasan at sa sumunod pa. Hindi siya nangulit, basta't nagpakita lang siya. Hindi niya ako inampon o binigyan ng matinding talumpati, pero sinigurado niyang alam kong may halaga ako na may nakakakita sa akin. Itinuro niya ang buong silid. Kaya ko itinayo ang lugar na ito sa pangalan niya. Para sa mga batang pakiramdam ay kinalimutan sila ng mundo. Para sa batang babae na minsang ako. Muling tumingin si Mario sa paligid, sa mga pader, sa mga bata, sa init, sa isang uri ng lugar na matagal na niyang hindi nakita. Siguro ilang dekada na. Isang lugar na hindi pinapatakbo ng sistema, kundi ng puso. Dinadala ko rito ang bawat bagong pinuno, mahinang sabi ni Jennifer. Hindi para sila'y humanga, hindi rin para sila'y ma-inspire, kundi para ipaalala kung bakit natin ginagawa ang lahat ng ito. Humarap siya kay Mario, ang mga matay kumikislap ngunit matatag. Dinala kita rito, Mario, dahil gusto kong malaman mo, nakikita kita, gaya ng kung paano niya ako nakita, hindi bilang sirang tao o bilang taong kailangang iligtas, kundi bilang isang taong may dalang bagay na desperadong kailangan ng mundong ito. Muling nanikip ang lalamunan ni Mario. Tiningnan niya ang mural, pagkatapos ang mga bata, saka bumalik ang tingin kay Jennifer. Halos bulong ang kanyang boses. Matagal na akong nagtatangkang huwag maging pabigat sa kahit kanino. Tumango si Jennifer banayad at marahil ngayon, panahon na para hayaan mong maging bahagi ka ulit ng isang bagay. Matagal silang nanatiling nakatayo roon, pinalilibutan ng kulay, init at halakhak. 2 taong galing sa magkaibang mundo, pinag-isa ng parehong alaala ng kabutihan. Pagkatapos ibinaba ni Mario ang tingin sa folder na hawak pa rin niya, binuksan niya ito. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, pinili niyang maniwala. Ipinaglihi ako sa foster care, panimula ni Jennifer, banayad at mahinahon ang tinig. Iba't ibang bahay ang nilipatan ko habang lumalaki. May 3 mababait, pero ang iba, hindi ganun. Isang gabi, 12 ako noon, tumakas ako. Napakalamig, wala akong mapuntahan. Umupo ako sa labas ng simbahan at naghintay na lang ng sikat ng araw. Tumigil siya saglit, lumambot ang kanyang tinig, dinapuan ng alaala. Doon niya ako nakita, isang matandang lalaki. Thomas ang pangalan niya. Hindi siya nagtatanong, hindi siya humusga. Basta't hinubad niya ang kanyang coat, isinuklob sa akin at umupo sa tabi ko. Buong gabi, hindi niya ako iniwan. Walang imik si Mario, hindi niya kayang magsalita. Hindi ko na siya muling nakita. Patuloy ni Jennifer, ang tingin ay malayo. Pero ang sandaling iyon, yung may umupong kasama ko sa lamig nang walang hinihinging kapalit, iyon ang tumatak. Iyon ang nagsabi sa akin na may halaga ako, na may nakakakita sa akin, kaya ko itinayo ang lugar na ito. Humarap siya kay Mario ng buo ang loob, bawat salita ay may bigat at layunin. At noong 1 linggo, may isa pang lalaking nagbigay sa akin ng coat. Hindi niya alam kung sino ako, wala siyang hinihingi, nagbigay lang siya.
Napalunok si Mario, ang emosyon ay namumuong muli sa kanyang lalamunan. Pinaaalala mo siya sa akin, sabi ni Jennifer, banayad, ngunit totoo ang tono. Hindi dahil sa quote, kundi dahil sa kung anong klase ng tao ka. Magkasama silang nanatili sa katahimikan, pinalilibutan ng halakhak, init at buhay. Lumibot ang mga mata ni Mario sa silid, mga batang naglalaro sa sahig, isang volunteer na mahinahong nagtataling ng sapatos, isang batang lalaki na malakas na nagbabasa ng libro, hindi mapakali sa tuwa. Hindi ito pilit. Totoo ito, hinawakan ni Jennifer ang kanyang braso. Hindi kita hinihinging magsuot ng Amerikana o magpresenta sa boardroom, sabi niya. Kailangan lang kitang tulungan kaming alalahanin kung ano ang pakiramdam ng ganito, ang magmahal, ang magmalasakit. Hindi nakapagsalita si Mario, pero hindi na rin kailangan. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata at tumingin siya sa malayo. Mabilis na kumurap, sinusubukang pigilan ang pagpatak, pero bumagsak din ang luha. Tahimik, banayad, tapat. At tumango siya, hindi para sa posisyon, hindi para sa sahod, hindi para sa oportunidad. Tumango siya dahil sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman niyang muli. May silbi pa siya, may halaga pa siya, isa pa rin siyang tao. Sa gitna ng isang silid na puno ng halakhak at inosenteng kasiyahan, nanatiling tahimik si Mario habang isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa lungkot, kundi mula sa isang pagkalma na matagal niyang hinintay. Ang pakiramdam na may nakakakita sa kanya, na may halaga pa rin siya. Ang unang araw ni Mario sa Infinity Group ay dumating ng walang engrandeng seremonya, walang lobo, walang talumpati, walang opisyal na email, isang tahimik na pagtitipon lamang sa isang maliit na silid na may salamin sa ikalimang palapag, ilang department heads, isang mesa na may mga kwaderno, tasa ng kape at makukulay na sticky notes. Ipinakilala siya ni Jennifer sa ilang simpleng salita. Ito si Mario Miles, narito siya para tumulong tayong bumuo ng bagay na may tunay na kahulugan. Tumango ang ilan, ang iba'y nagpalitan ng magalang, ngunit alinlanganing tingin, pero hindi umurong si Mario sa mga matang puno ng tanong. Nagsalita siya ng kalmado, tapat, hindi ng isang kwento na inensayo, kundi ng mga piraso ng kanyang buhay, kung ano ang pakiramdam na mawalan ng seguridad, matulog sa lamig, pumasok sa job interview kahit butas na ang sapatos. At sa kabila ng lahat, piliing maging mabuti. Sa simula, nakikinig lang ang mga tao bilang paggalang. Sa pagtatapos ng linggo, nakasandal na sila pasulong. Wala siyang PowerPoints, walang bullet points. Pero may mga tanong siya na nagpapahinto sa mga tao. Kailan mo huling tiningnan sa mata ang katrabaho mo? Alam mo ba ang pangalan ng taong naglilinis ng basurahan mo? Anong gagawin mo kung may nakita kang umiiyak sa pantry? Hindi siya nagtuturo, hindi siya nagpapa-impress, pinapaisip niya lang sila at may nagbago. Una, ang mga interns, sumunod ang ilang junior staff. Di kalaunan, maging ang mga senior leaders ay bumibisita na sa kanyang sulok sa opisina. Ang ilan para maglabas ng sama ng loob, ang iba para lang umupo sa katahimikan tuwing lunch break. May ilang nagdala ng kape, walang imik, basta nanatili lang. Nakikinig si Mario at kapag nagsalita siya, hindi iyon para ayusin ang mga bagay, kundi para magbigay ng isang bagay na mas bihira. Pananaw. Isang beses, isang batang developer ang nagpahiwatig na hindi pa siya nakakatulog ng 3 araw. Tiningnan lang siya ni Mario at sinabing, "Hindi ka sira. Pagod ka lang, at ang mapagod ay hindi kahinaan. Ibig sabihin lang niyan, matagal ka nang nagmamalasakit nang walang nagmamalasakit pabalik." Ang pangungusap na iyon, simple pero totoo, kumalat sa buong opisina. Na-imprenta sa mugs, idinikit sa cubicle walls, na quote sa mga email dahil minsan ang kailangan ng isang kumpanya ay hindi panibagong strategy, kundi isang taong magpapaalala sa kanilang lahat na
tao pa rin sila. Mula sa kanyang corner office, pinanood ni Jennifer ang lahat ng pagbabago. Napansin niya kung paanong nag-iba ang mga usapan sa break room, kung paano mas humahaba ang mga kwentuhan, kung paano unti-unting bumabalik ang halakhak, hindi dahil sa mahigpit na mga deadline o bagong pulisiya kaya tumaas ang produktibidad, kundi dahil sa pakiramdam ng mga tao na sila ay nakikita, pinahahalagahan. Tao. Hindi nagtagal, nagkaroon ng sarili niyang munting opisina si Mario. Walang engranding disenyo, isang simpleng espasyo na may mga halaman sa hindi pare-parehong paso, mga estanteng puno ng lumang aklat, at isang palaging mainit na coffee pot. May mga taong dumaraan hindi dahil kailangan nila kundi dahil gusto nila. Sa labas ng opisina, unti-unting naitayo muli ang buhay ni Mario, tahimik, mahinahon, pa isa-isang piraso. Sa tulong ni Jennifer at ng munting housing stipend mula sa kumpanya, nakapag-down payment siya para sa isang simpleng isang bedroom na bahay sa gilid ng Brooklyn. Hindi ito marangya, pero tahanan ito. May porch na sinasalo ang sinag ng araw tuwing umaga, may maliit na hardin sa likod at mga pader na hindi nanginginig sa tuwing may dumadaang truck. Pero higit sa lahat, may lugar ito para kay Samuel. Isa ng freshman sa lokal na universidad, bumalik si Samuel sa piling ng kanyang ama. Ang una nilang hapunan sa bagong bahay ay simple lamang, spaghetti at garlic bread. Ngunit para kay Mario, isa itong pista. Tinuto mo ang pangako mo, mahina ngunit puno ng damdaming, sabi ni Samuel ng gabing iyon. Hindi na sumagot si Mario ng salita, hindi na kailangan. Ang tingin na ibinigay niya sa anak ay nagsalita ng higit pa sa kahit anong tugon. Tungkol naman kina Jennifer at Mario, ang nagsimula bilang trabaho ay dahan-dahang naging iba. Sa simula, puro meeting, mga brainstorming, mga session ng plano. Pagkatapos, naging mga tanghalian, sumunod mga kaswal na lakad papuntang subway, hanggang sa naging mga weekend coffee runs at gabi ng panunood ng lumang pelikula, pag-uusap ng mga kwento at palihim ng ngitian sa maliliwanag na silid. Hindi ito mabilis, hindi ito dramatiko. Ito ay totoo. Dalawang taong sanay maging matatag mag-isa. Ngayoy natututo kung paanong maging malambot na magkasama. Isang hapon, magkasama silang nakatayo sa rooftop habang papalubog ang araw sa likod ng mga gusaling salamin, naglalatag ng mahahabang anino. Binago mo ang lugar na ito, sabi ni Jennifer, mahina ang tinig. Napatawa si Mario ng marahan. Wala naman akong binago. Pinaalala ko lang sa kanila ang mga bagay na dati na nilang alam. Tumingin si Jennifer sa kanya. Pinaalala mo rin sa akin. Isang hapon, matapos ang isang workshop tungkol sa resilience, pinupulot na ni Mario ang kanyang gamit nang mapansin niya ang isang binatang lalaki na nanatili sa likod ng silid. Wala pa ito sa 22. Payat, maputla, may itim sa paligid ng mga mata, tila hindi nakakatulog. Gusto ko lang sanang sabihin to, nanginginig ang tinig ng binata. Noong nakaraang buwan, gusto ko na talagang sumuko. Hindi lang sa trabaho, sa lahat, sa buhay, suko na ako. Natigilan si Mario, tumibok ang puso niya ng mabilis. Pero narinig ko yung pananalita mo, patuloy ng binata. Sinabi mong hindi kailangang ayusin ang tao, kailangan lang silang pakinggan. Wala pang nagsabi niyan sa akin, parang sa wakas, may nakakita rin sa akin. Tumigil siya sa kamuling nagsalita. Kung hindi dahil sa'yo, siguro wala na ako ngayon. Nabigatan ng lalamunan ni Mario, lumapit siya at marahang inilapat ang kamay sa balikat ng binata. Masaya akong nandito ka pa, Ania. Pagkaalis ng binata, naupo si Mario sa kanyang mesa. Tahimik ang silid, pero ang sinabi nito ay umaalingaw-ngaw sa loob niya tulad ng tunog ng kampana. Dati tinatanong niya kung may silbi pa ba siya. Ngayon,
alam na niya ang sagot. Ang pangunahing atrium ng Infinity Group ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang karaniwang banner na nagpapakita ng metrics o mga product milestone. Sa halip, nakasabit ang puting telang malambot, mga maliliit na ilaw, at isang malaking hand-painted na karatula na may malumanay na sulat, Araw ng Kabutihan. Magkakasama ang mga empleyado hindi sa suot na coat at kurbata kundi sa kanilang pinakamainam na sarili, hindi para sa quarterly report kundi para sa mas mahalagang layunin. Umakyat si Jennifer sa entablado, huminto sandali bago nagsalita. Ang araw na ito ay hindi tungkol sa performance, aniya. Ito'y tungkol sa presensya sa mga sandaling bumabago ng direksyon ng isang buhay. Tumahimik ang silid. Eksaktong 1 taon na ang nakalipas, mag-isa akong nakatayo sa isang hintuan ng bus sa gitna ng matinding lamig. Pagod ako, naliligaw, at saka may isang estranghero na nag-abot ng kanyang coat. Isang banayad na bulungan ang dumaan sa silid habang unti-unting nakilala ng mga tao ang kwento. Ngumiti si Jennifer ng marahan. Luma na yon, sira, pero iyon ang lahat dahil pinaalala nito sa akin na ang kabutihan ay hindi isang bagay na hinihintay nating ialok. Ito ay isang bagay na ibinibigay natin kapag ito'y pinaka-hindi inaasahan ng mundo at pinakakailangan. Lumingon si Jennifer sa easel sa kanyang tabi at marahang inalis ang telang nakatakip dito. Sa likod ng salamin, naka-frame ang parehong coat, kupas na sa paglipas ng panahon, may mga punit sa dulo ng manggas at pinuna ang tela dahil sa matagal na paggamit. Ngunit ngayon, ito'y tila isang sagradong bagay, iniingatan, iginagalang. Sa ilalim nito nakaukit sa tansong plake ang mga salitang, ang isang simpleng kabutihan ay kayang baguhin ang isang buhay. Bahagyang nanginig ang kanyang tinig habang nagpatuloy. Noong gabing iyon, ang simpleng gawaing iyon ay hindi lang nagpainit sa akin. Binago nito ang direksyon ng buong buhay ko. At ngayon, hindi lang natin ipinagdiriwang ang sandaling iyon, iginagawad natin ang karangalan sa taong naging daan. Tumalikod siya papunta sa gilid ng entablado. Mario, maaari ka bang sumama rito? Mula sa kanyang upuan tumayo si Mario, dahan-dahan, tahimik, nakasuot ng simpleng suit na hiniram mula sa kaibigan. Hindi ito eksaktong sukat, pero malinis, plantsado at suot niya ito na may payapang dangal. Lumakad siya sa gitna ng nakatayong mga tao, ang kanyang mukha na may bakas pa rin ng panahon. Ngunit ngayon ay pinalambot ng kapayapaan, ng presensya. Umakyat siya sa entablado, tumabi kay Jennifer. Iniabot ni Jennifer ang isang maliit na puting sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ay para sa iyo, Anya. Maingat itong binuksan ni Mario. Sa loob isang titulo, opisyal, may pirma, may selyo, ang pagmamay-ari ng kanyang bahay. Isang sabayang buntong hininga ng sorpresa ang dumaan sa buong silid. Lumapit si Jennifer, nakangiti, wala nang pagtulog sa truck. Muling nagpalakpakan ng mga tao, ngunit itinaas ni Mario ang kamay, banayad, humihiling ng katahimikan. May ibibigay rin ako, mahina niyang sabi, sabay kuha ng maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang jacket. Wala itong karangyaan, isang lumang kahon lang, pamilyar, halatang matagal ng daladala. Hawak niya ito gamit ang parehong kamay, humarap kay Jennifer. Sinabi mong binago ng coat na iyon ang buhay mo, nanginginig ang tinig ni Mario. Pero ikaw, binago mo ang akin. Ibinigay mo sa akin muli ang pangalan ko, ang anak ko, isang tahanan, at isang bagay na akala ko hindi ko na mararamdaman ulit. Pag-asa. Binuksan niya ang kahon. Sa loob isang simpleng silver na singsing, walang palamuti, pero may sariling kinang tahimik. Totoo. Inilagay ko ito sa bulsa, Anya, dahil kung may mas mahalaga pa sa coat na iyon, ikaw yon. Huminga siya ng malalim habang ang buong silid ay tila huminto sa paghinga. Jennifer Langston, pakakasalan mo ba ako?
Sandaling tumigil ang mundo. Pagkatapos ay tumawa si Jennifer, isang banayad, puno ng luha, ngunit masayang tawa, at tumango sa gitna ng kumikislap niyang mga mata. Oo, Ania. Oo, syempre. Bumungad ang malakas na palakpakan, tumayo ang lahat, at ang ingay ay umalingaw-ngaw sa kisame ng salamin. Isang selebrasyon, hindi lang ng pag-ibig, kundi ng isang bagay na mas malalim. Nang lahat ng pinagdaanan para makarating sa puntong ito. Makalipas ang isang buwan, ikinasal sina Mario at Jennifer. Walang marangyang hotel, walang designer gown. Ang kasal ay ginanap sa Thomas's Place, ang parehong red brick na community center kung saan nagsimulang umikot muli ang kanilang mga buhay. Ang mga bata ang gumawa ng paper flowers para sa aisle. Hindi pare-pareho ang upuan. Ang cake ay niluto ng isang batang intern mula sa mentorship group ni Mario. Ngunit ang buong silid ay kumikislap ng init na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Nakasuot si Jennifer ng simpleng puting damit. Ang kanyang buhok ay nakalugay at kulot. Suot ni Mario ang parehong suit na hiniram niya. Mas maganda lang ang fit sa pagkakataong ito. Si Samuel ay nakatayo sa tabi ng kanyang ama bilang best man. Ang mga bisita ay kinabibilangan ng mga volunteer sa shelter, mga katrabaho, interns at dose-dose ng batang empleyado na minsang nakahanap ng kanlungan sa opisina ni Mario. Sa kanilang panata, hinawakan ni Jennifer ang mga kamay ni Mario at tiningnan siya sa mata. Ibinigay mo sa akin ang iyong coat, Ania, malinaw at buo ang tinig. Ngayong gabi, ibinibigay ko sa iyo ang buong buhay ko. Dumaan ang mga salita sa silid na parang liwanag sa stained glass, banayad, maliwanag at hindi malilimutan. Hindi na nagsalita si Mario. Tumango na lang siya, malayang tumutulo ang mga luha habang ang mga tao sa paligid nila ay tahimik na humihikbi, humahawak sa kamay ng isa't isa. Kasunod noon, dumating ang tawanan. Ang tugtugin, ang kasiyahan ay lumipat sa courtyard kung saan sumasayaw ang mga ilaw sa hangin at ang mga bata ay sumasayaw ng walang sapin sa ilalim ng mga bituin. May kumuha ng litrato sina Mario at Jennifer sa ilalim ng karatulang Thomas's Place. Ang ulo ni Jennifer ay nakasandal sa balikat ni Mario, ang bisig niya ay nakayakap. At sa kanilang tabi, tahimik na nakatayo sa easel, ang lumang coat, payapa, sira-sira at ngayon ay walang hanggan. Ang larawan ay kumalat sa social media, sa mga balita, sa mga poster at blog. Naging higit pa ito sa isang imahe. Naging simbolo ito. Paalala na kahit ang pinakamaliit na kabutihan, isang quote, isang salita, isang sandaling may malasakit, ay pwedeng magpalalim ng alon na kayang baguhin ang isang buhay. Si Mario ay hindi kailanman nagkaroon ng marami, pero ibinigay niya ang kaya niya. At bilang kapalit, hindi lang niya binago ang kwento ni Jennifer. Natagpuan niya ang pag-ibig, ang kahulugan, ang panibagong simula. Ang kanilang kwento ay paalala sa ating lahat. Ang kabutihan ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto. Hindi ito nangangailangan ng kapangyarihan, plano o engrandeng kilos. Kailangan lang nito ng isang taong handang dumating. May puso, may presensya, at ang tapang na magmalasakit. Kung naantig ka ng kwentong ito, kahit kaunti lang, kung pinaalala nitong posible pa rin ang pag-asa kahit sa pinakadi inaasahang sandali, inaanyayahan ka naming i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Dito ipinagdiriwang natin ang mga kwentong nagbibigay liwanag, bumubuhay ng pananampalataya sa sangkatauhan at nagpapaalala kung ano talaga ang mahalaga. Hanggang sa muli, maging mabuti at huwag kailanman tumigil sa paniniwala.